Okay. Okay. So sige po, ang una pong babasa sa atin ay si Ate Hazel, and then si Sister Nove, and then si Sister Maricel. Tatlong ano lang po yan, slide. Ito, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. 43. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. 44, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuri na para sa lahat. 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Opo, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ng mga inililigtas. So mag-recap po muna tayo. So last week nakita po natin ang isang coward na si Peter ay biglang naging bold sa kanyang faith. Nakita natin ang pagtayo niya sa harap ng maraming tao upang depensahan ang akusasyon ng ibang tao laban sa kanila na nagsasabing sila daw ay mga lasing sa alak. Ipinahayag ni Peter ang kauna-unahang sermon mula nang umakyat sa langit si Jesus. At dito ipinahayag niya na ang nangyari sa kanila ay ang katuparan sa propesiya ni Prophet Joel. Sa Joel chapter 2, verses 28 to 32. Naganap na ito sa araw na iyon. Pero tulad po ng sabi ng asawa ko last week, kalahati lamang sa propesiya ni Prophet Joel ang nangyari. Dahil ang kabuuan po nito ay magaganap pa sa tribulation period. Then nakita din po natin na dahil sa sermon ni Apostle Peter, from 120 church members, 3,000 souls were added to the church. Parang opposite po ito sa 3,000 souls na ginyadge ni God sa Exodus dahil sa paggawa nila ng golden calf. 3,000 nakatao po doon ang namatay. Dito naman, 3,000 souls ang binigyan ng buhay na walang hanggan. At sa pag-aaralan po natin ngayon, makikita natin kung ano ang ginawa ng mga early Christians na ito noong dumami na sila. Dito makikita natin ang kanilang spiritual attitudes na may spiritual impact sa mga tao sa paligid nila. So simulan na po natin, the fellowship of the believers. So Acts 2 verses 42 to 47 lang po tayo. They devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So these godly activities became the foundation for every healthy church. Ano itong mga foundational things na ito? Yung pong apostles' teaching, fellowship, breaking of bread, and prayers. Isa-isayin po natin ngayon. So yun po, dito po tayo sa they devoted themselves to the apostles' teaching. Base po sa text na ating binasa, malinaw na individual desisyon ng bawat mananampalataya to become devoted to these disciplines as a matter of lifestyle. Dahil hindi po ito ipipilit ng Diyos sa atin. Hindi rin ipipilit ito sa atin ng iba. Kusa po natin itong gagawin. So sino po itong dinibote ang mga sarili sa gawain ng Panginoon? Ito po ay ang 3,000 newly converts na nakita nating nagpabaptize sa verse 41. Sila ang mga nag-submit sa Lordship ni Jesus Christ. At pinakita nila na totoo silang mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa kanilang faith. Sa kabila ng nagbabadyang persecution, hate, or worse, excommunication sa Jewish society, they remain faithful to the Lord. That is a mark of genuine salvation. Marami po kasi ngayon sa panahon natin na mga Christian na parang natangay lang ng bugso ng damdamin. More on emotional lang sila. After mag-die down ang excitement, these people would come to their senses and forget the whole experience. Marami pong ganyan sa mga churches ni Christ. Yung excited na excited, umiiyak pa sila sa tuwa. Then makikita mo later on, balik sa dating pamumuhay. Hindi po pala well-rooted sa salita ng Panginoon. Yung iba namang denomination, pinipilit po nila ang iba na mag-speaking of tongues para masabi na ito daw ay totoong mananampalataya.
Yung napanood ko nga po, inaaral nila kung paano mabaptize ng Holy Spirit. Hindi naman po naaaral yun dahil act of God ito. Si God lang po ang makakagawa nun. So yung bang claiming church naman ni Christ, kino-condition po nila ang mga church attendees sa kanilang music para makuha nila yung emotion ng mga tao. Kahit ano pong gawin mong drama, kung wala ang buhay ni Kristo sa iyo, lahat ng gagawin mo ay walang kabuluhan at hindi ito makakapagpabago ng buhay ng isang tao. Ang totoo, hindi po basihan ng strong emotional responses para masabing totoong tumanggap ang isang tao. Eventually, lalabas ang tunay na pagkatao niyan. At yung patuloy lamang sa nasusunod sa salita ni Christ, ang tunay po na may kaligtasan. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ sa mga Hudyong nagsabi na naniniwala sila sa Kanya. Pakibasa po, Sister Chan. John 8:31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. So yung mga taong nagpatuloy lamang sa pagsunod sa mga turo ni Jesus, ang tunay po niyang mga alagad. So after isurrender ng 3,000 souls ang kanilang buhay kay Jesus Christ, ngayon syempre gusto pa nilang magkaroon ng profound knowledge patungkol sa kanilang Savior. Parang noong bagong convert po tayo, di ba napakainit natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Ako nga po noon, gustong-gusto ko na nagbabasa ng Bible at gusto ko siyang tapusin agad-agad. Ganun po ako kainit, everyday yun. Ganun din po ang mga 3,000 converts dito sa Pentecost. Hindi lang sila basta tumanggap, then after mawala yung excitement, ay bumalik na sila sa dating pamumuhay. Itong mga na-converts po dito, they devoted themselves, una po, to the apostles' teaching. Makikita natin dito na dinesign ni God ang church to reveal the truth. God designed the church to be a place where His word is proclaimed and explained. And there was no departure from the apostles' doctrine because it was the truth of God. Dahil itong itinuturo po ng mga apostles ni Christ ay galing mismo kay Jesus Christ. First-hand information po ito mula sa kanilang master. Ang commitment sa apostles' teaching ang isa po sa foundations ng bawat mature at spiritually healthy na church. Mula noon hanggang ngayon, ang turo po ng mga apostles ang inaaral ng mga tunay na followers ni Christ. Ito po ang New Testament teachings. Kaya every Bible teacher and all pastors should not seek to have his own doctrine, but the apostles' doctrine. Sa katunayan, iniutos po ni Apostle Paul sa kanyang pastoral epistles kay Timothy at Titus na ituro nila ang mga itinuro niya sa kanila. Basahin po natin, pakibasa po, Sister Sharon. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandaang loob ni Hesus Kristo. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Dito po, pakibasa, Sister Nova. Sa harap ng Diyos at si Kristo Jesus nahahatol sa mga buhay at mga patay alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Inaatasan kita. Pinangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan napapanahon man o hindi. Timukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. At kay Titus naman po, dito mababasa, pakibasa po, Ate Hazel. Bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, matuwid, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. So lahat po ng inaaral natin ay galing sa turo ng mga apostles na itinuro ng Panginoon sa kanila. At maituturing po na wasted day sa isang mananampalataya
kung wala itong natutunang bago or hindi lumalim ang kanyang pagkaunawa sa Diyos sa loob ng isang araw. Dahil bilang isang mananampalataya, dapat po everyday nating finipid ang ating spirit upang ito ay maging malakas at hindi manatiling baby. Tulad po ng sanggol na sabik sa gatas ng kanyang ina, ganun din dapat tayo. Dapat para tayong batang sanggol na hayok sa gatas ng ina. Tulad po ng sinabi ni Apostle Peter sa 1 Peter 2 verse 2. Pakibasa po, Sister Maricel. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Okay, pero hindi naman po habang panahon, dapat gatas lang ang tinitake natin. Dahil hindi naman po normal na ang isang may edad na puro gatas pa ang pagkain niya. Sabi nga po sa Hebrews 5:12, pakibasa po, Sister Charm. Hebrews 5:12, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. So, ganyan din po sa ating spiritual na pamumuhay. Dapat eventually mag-solid food din po tayo. At mangyayari po yun kung araw-araw tayong kumakain ng salita ng Panginoon. Eventually, tayo ay magmamature sa kanyang salita at kakayanin na nating nguyain ang mga mas malalim na katuruan because the scripture is the only food for the believers to grow spiritually at wala na pong iba. Karamihan sa mga churches po ngayon, especially yung mga mega churches, ang pinapakain nila ay malabnaw or panis na spiritual na pagkain. Yung nagdudulot lamang ng good feelings sa mga listeners at hindi pagbabagong buhay. Kaya naman ang dami pong baby Christians or worse, false converts. Next, these believers devoted themselves hindi lang po sa turo ng mga apostles, also to the fellowship. Yung basic meaning po ng fellowship ay koinonia, which means partnership, sharing, or joint participation. In other words, fellowship is sharing the life of Jesus Christ. Those who receive Jesus Christ become partakers with Him and with all other believers. Yan po yung mababasa sa 1 John 1:3. Ang sabi po dito, what we have seen and heard, we all declared to you, so that you may also have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. That fellowship is permanent because our shared eternal life is forever. Hindi naman po siya natatapos. Pero yung joy na dala ng pakikipag-fellowship natin sa iba ay nagbabago. Minsan nawawala po yung joy na ito dahil sa sinful acts or neglect of duties. Spiritual duty po ng bawat mananampalataya na stimulate or stir up ang bawat isa to live a holy lifestyle faithful to God. Maraming supporting verses po ito, magbibigay lang po ako ng dalawa. Una, dito po sa Galatians 5:13, ang sabi po dito, for you were called to be free, brothers and sisters, only don't use this freedom as an opportunity for the flesh, but serve one another through love. And then sa Romans 14:19, so then let us pursue what promotes peace and what builds up one another. Hindi po ito social gathering, kundi ito po ay spiritual gathering. Ang sabi nga po ni Paul Washer, fellowship is not when two saints get together. Fellowship is when two saints get together and talk about Jesus. Hindi po masasabing fellowship ang isang pagtitipon kung walang edification na nangyari. Kung hindi ka nagkaroon ng desire na mas makilala pa si Jesus. And kung hindi ka na-inspired to live a godly life. Kung puro pagmamarites lang po ang ginagawa, hindi po spiritual fellowship iyon. Ang spiritual fellowship is gathering with a goal. At ang goal po is to stimulate or motivate each other to spiritual growth. Sabi po dito sa Hebrews 10:24-25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together, yung pong pagkikipag-fellowship yun, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. The Christian life is meant to be full of fellowship, sharing with one another, because we share in the same Lord Jesus. We share in the same truth that guides our life. We share the same love for God. We share the same desire to worship Jesus. We share the same struggles.
We share the same victories. We share the same duty of living for Jesus. We share the same joy of communicating the gospel to unbelievers. Kaya kung wala kang fellowship sa kapwa mo Kristiyano or hindi ka nag-a-attend sa mga Christian fellowship sa inyong church, direct disobedience po iyon sa direct command ng Scripture. The Bible does not envision the Christian life as one live apart from other believers. Bakit? Una, dahil paano mo mai-display ang love mo kay God through His people kung hindi ka nakikipag-fellowship sa kapwa mo Kristiyano. Pangalawa, paano mo magagamit ang iyong spiritual gift or gifts kung wala ka namang panggagamitan nito dahil wala kang ka-fellowship. Ibinigay po sa atin ng mga spiritual gifts para magamit sa ikatatatag ng body ni Christ. At yun po ang iglesia. Para sa ating kapwa mananampalataya at hindi po para sa ating sarili. Pangatlo, paano po tayo magte-testify sa mga tao sa paligid natin kung hindi tayo dumadalo sa pagtitipon ng mga mananampalataya? Yung pagtitipon-tipon po kasi ng mga mananampalataya to study, breaking of bread, to pray, and to worship the Lord ay solid testament po sa mga unbelievers sa paligid natin. Dahil hindi po normal na maging united ang iba't ibang lahi, iba't ibang upbringing, and different backgrounds and principles. Naging possible lang po ito dahil sa Panginoong Yesus na nasa atin, because we are one in the body of Christ. And lastly, mas madali pong mapagtagumpayan ang persecution and trials kapag meron kang karamay, nagpapalakasan kayo ng loob. Bukod doon, kapag nangihina ang isa, hihilain po siya ng iba para hindi siya tuluyang malamig or worse, mawala sa Panginoon. At mas marami po tayong ma-accomplish kapag tayo po ay tulong-tulong sa gawain ng Panginoon. Yan po yung sinasabi sa mga ngaral 4, verses 9 to 10. Pakibasa po, Sister Sharon. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. And then next na pinapractice po ng bawat Church ni Christ ay the breaking of bread. Definite article po ito, kaya hindi ito yung pagkain lang ng regular bread ang tinutukoy dito, kundi yung sinasabi sa Bible na mas kilala po natin sa tawag na the Lord's Supper or communion. So sa kanila pong fellowship, hindi sila nagchichismisan lang or kung ano-anong ginagawa, kundi sila po ay nag-aaral ng salita ng Diyos at inaalala nila ang ginawa ni Jesus sa cross sa pamamagitan ng pagsalo-salo sa pagkain ng tinapay. Even though ilang araw pa lang ang lumipas since umakyat sa langit si Jesus, pero pinapractice na po ng mga early Christians itong communion dahil ayaw po nilang malimutan ang ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. So mas lalo na po tayo na 2,000 plus years na ang layo natin sa krus, kaya dapat mas maging faithful po tayo sa pag-practice nito. At hindi po ito optional, mga kapatid, dahil isa po ito sa 2 ordinances na iniwan ng ating Panginoong Yesus na dapat pong sundin ng lahat ng mga mananampalataya bilang public declaration ng kanilang pananampalataya. Ang isa sa 2 ordinances ay ang water baptism na mababasa po sa Matthew 18:19 at ang pangalawa ay ang Holy Communion. So basahin po natin. Pakibasa po, Sister Charm. Lucas 22:19-20. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ngayon din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo." Ito pa po sa 1 Corinthians 11 verses 24-26. Pakibasa po, Ate Hazel. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo.
Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So kung hindi po natin sinunod ang unang, which is the water baptism, hindi rin po natin masusunod ang pangalawa, which is the Holy Communion. Dahil hindi po pwedeng mag-communion kung hindi ka po baptized. Kaya kapag ganito, 2 commands na po agad ni God ang dinidisobey mo. So tinatawag po ang breaking of bread na communion dahil ipinapakita sa communion ang common ground ng mga believers at iyon ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo sa krus na siyang nagligtas sa lahat ng sinners who put their faith in His work because we are saved by the grace of God in Christ Jesus. Sa pagtanggap po natin ng Holy Communion, ina-acknowledge po natin ang kamangha-manghang ginawa ni Jesus sa krus. At tulad po ng sabi ko kanina, ipinapakita din ito ang pagiging united natin since we all partake together symbolically of the same Lord. Sabi po sa Ephesians 4:5, there is one Lord, one faith, one baptism. As sa 1 Corinthians 10:16-17, when we bless the cup of the Lord's table, aren't we sharing in the blood of Christ? And when we break the bread, aren't we sharing in the body of Christ? And though we are many, we all eat from one loaf of bread, showing that we are one body. So isa pa pong dahilan kung bakit kailangan na regular tayong mag-participate sa pag-receive ng communion ay para ma-examine natin ang ating mga sarili and repent of our sins. Ang sabi po sa 1 Corinthians 11:27-29, pakibasa po, Sister Sharon. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So bago po natin tanggapin ito, sisiyasatin natin ang ating mga sarili. Kaya napakahalaga po nito na nagpa-participate tayo kasi ito po ay isang way to purify the church at para po sa ating paglilinis nga ng kasalanan. So like for example naman, doon sa case ni na Sister Maricel at ni Brother Mo, nandun po sila, wala silang physical church. Pwede naman po nilang gawin iyon na silang mag-asawa. Sila po yung dalawa. Nandun naman po yung si Brother Mo, siya yung magbibigay ng tinapay at ng juice kay Sister Maricel. So pwede po nilang i-practice ito na silang dalawa lang. So at ang last picture po ng isang healthy church is devoting themselves to prayer. Yan po. Yung prayer na tinutukoy dito ay hindi yung individual or personal prayer ng bawat believer, kundi ng buong iglesia or mas kilala po sa tawag na corporate prayer. Tulad ng nakita po natin ginawa ng mga alagad ni Jesus sa chapter 1 verses 14 and 24 at makikita din po yun sa chapter 4 verses 24-31. Sa atin naman po, mas kilala ito sa tawag na prayer meeting, kung saan sama-sama ang buong iglesia na nagdarasal. Sadly, ang prayer meeting ang number 1 na naneneglect sa mga gawain po ng ating Panginoong Yesus sa panahon natin ngayon. Dahil napalitan po ito ng mga programs, concerts, entertainments, or the testimonies of the rich and famous people na siyang nakaka-attract ng mga crowds. Ang madalas lamang makita sa mga prayer meetings ay yung kakaunting faithful followers ni Jesus Christ. Ito po ang dahilan kung bakit mahihina sa spiritual battle sa mga churches today. Dahil naliputan po nila ang command sa Bible to pray at all times. Sabi po sa Luke 18:1, one day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. At sa Ephesians 6, verse 18, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. At isa pang nalimutan po nila is to devote themselves in prayer. Sabi po dito sa Romans 12:12, rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying.
As sa Colossians 4 verse 2, devote yourselves to prayer with an alert mind and a thankful heart. So yung mga early Christians, alam po nila yung critical importance of pursuing spiritual duties. Alam nila na ang bawat saved individuals ay kailangang i-devote ang kanilang sarili sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at sa pagdarasal upang ang kanilang vertical na relasyon sa Panginoon ay lalong lumago. At alam din nila na hindi dapat pabayaan ang kanilang horizontal relationship. Ito ay ang relasyon natin sa iba, lalo na sa ating pong kapwa mananampalataya, which is ipinapakita sa pakikipag-fellowship through breaking of bread and incorporate prayer. These elements were the foundation for the health of the early church. Yung nakita natin na boldness ng mga early Christians sa kanilang faith ay nagsimula po dito sa solid foundation nila na ito. Kaya isang blessing na mapabilang sa isang kongregasyon na ganito po ang foundation. Ibig sabihin, solid rock ang foundation. At kung solid rock ang foundation, most likely than not, ganun din po ang mga members ng iglesia. Dahil sila ang bumubuo ng iglesia. Though walang perfect charts, but as long as they continue in those things, the apostle doctrine, fellowship, the breaking of bread, and in prayers, magiging matatag po ang iglesia. Though hindi po exclusive na ito lang ang makakapagpatatag sa isang iglesia, pero itong mga ito ang foundation ng isang matatag na sambahayan ng Diyos. And verse 43, everyone was filled with awe, and many wonders and signs were being performed through the apostles. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa ng mga apostol, nagkaroon po ngayon ng takot ang mga tao. Takot sa Tagalog. Dito po sa translation na gamit ko ay ito po ay phobos sa Greek. Actually, dito po nanggaling ang salitang phobia. Pero sa context ng inaaral po natin, hindi po iyong phobia ang ibig sabihin ng salitang o dito, okay? O here refers to reverential fear related to the sense of divine presence, to the attitude of reverence. It describes the feeling produced when one realizes God is at hand. Ito po yung tinatawag na banal na pagkatakot. Ginamit din po ito sa Acts 5:5 and 11 sa naging reaction ng mga tao sa pagkamatay ni Ananias at ni Sapphira. Basahin po natin. Pakibasa po, Sister Maricel. Open, ayan. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat na nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at lahat na nakabalita nito. Sa Luke 7 verses 15 to 16, ginamit na din po ito para i-describe ang reverential fear ng mga tao sa pagbuhay ni Jesus sa anak ng isang byuda. Pakibasa po, Sister Nova. Lucas 7, 15, 16. Umango ng patay at nagsalita at siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, dumating sa atin ang isang dakilang propeta, dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan. So napaka-powerful po ng early church na ito, kaya everyone, whether inside or outside the church, were in awe. Itong mga tao na ito na dating nireject at sumisigaw na ipako si Jesus, ipako siya sa cross, ay 180-degree ang pagbabago. They completely changed their mind about Jesus. They embraced Jesus as their Messiah, Savior, and Lord. Therefore, they honor Jesus and his followers. One of the greatest and most powerful works God can do is to change the human heart from being rebellious into reverent honor of God. Nagkaroon po sila ng banal na pagkatakot sa Diyos. They were in awe not because of the church buildings. Dahil by this time, wala pa silang permanent worship place. Hindi rin dahil sa mga programs or yung mga uso na ginagawa ngayon ng mga mega churches. They were in awe because of the supernatural na mayroon ng church na ito. Because many wonders and signs were being performed through the apostles. Ibinigay po sa mga apostles ang power to do miracles as a signs na itong ipinapangaral nila ay mula sa Diyos at sila ay sugo ng Diyos. When miracles take place,
They give evidence that God is truly at work and so serve to advance the gospel. Therefore, miracles authenticate God's message and His messengers. Katulad noong nasa lupa po si Jesus Christ, ang mga miracles na ginagawa niya ay para po i-validate ang message niya na ito ay galing sa Diyos Ama at siya ay sugo ng Diyos Ama. Yan po ang sinasabi sa John 14 verses 10 to 11. Pakibasa po, Sister Charm. John 14:10 to 11. Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So ganun din po ang purpose ng mga miracles na ginagawa ng mga apostles ni Jesus Christ. Lahat ng miracles ay ginagawa nila para i-validate ang message and the messenger na ito ay galing sa Diyos at para din po sa advancement ng kingdom ni Christ. Dahil sa mga miracles, nakaka-attract po sila ng attention and point people to the spiritual truth para sa advancement ng gospel. Example po sa ginawang pagpapagaling ni Apostle Peter sa paralyzed man sa Lida na mababasa po sa Acts 9. Pakibasa po, Sister Nova. Mga gawa 9:32-35. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon. Pagdating niya sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nangangalang Eneas. Ito ay isang paralitiko at walong taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinagaling ka ni Jesucristo, tumayo ka at ilikpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at sila sumunod sa Panginoon. At ganoon din po sa ginawa niyang pagbuhay kay Tabita or Dorcas na taga Joppa. Ito ay nabalita sa buong Joppa at marami ang sumampalataya din sa Panginoon. Basta pakibasa po, Sister Sharon. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, sumarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Ang pangyayaring ito'y nabalita sa buong Joppa, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. So parang yung ginawa pong pagpapagaling ng Panginoon sa akin. Dahil sa paggaling ko, nakita ito ng aking anak. At ang sabi niya, naniwala siya na totoo ang Diyos. Dahil din po sa sakit ko, ang asawa ko ay nakakilala. Ganon din po ang mga mahal ko sa buhay. Kumbaga, ginamit po ng Panginoon yung ginawa niyang pagpapagaling sa akin upang ilapit ang mga tupa niya na wala pa po sa kanyang kalinga. Throughout the book of Acts, marami po tayong makikita ng mga miracles. But the gift of apostleship was unique in the early church. At limited lamang po ito sa mga apostles, yung pong mga gifts na ito. Limited lang po sa mga apostles at sa close associates nila na kanila pong nilay hands. Like si Philip po sa Acts 8, makikita yan doon. And si Barnabas sa Acts 14. Hindi po makikita na nag-perform ang ibang Christians, yung mga early Christians ng mga miracles except sa mga apostles at sa associates po nila. And after the last apostle died, at yun po ay si Apostle John, the spiritual gift of miraculous powers ended. Dahil hindi na kailangan ng confirmatory signs para patunayan na totoo ang sinasabi ng preacher dahil tapos na ang canon of scripture. Ang Bible na ngayon ang basahan po natin para malaman po natin ang katotohanan. Although the sign gift of miracle is no longer extant, God still performs miracle in response to the prayers of His people. Kaya hindi ko po sinasabi na imposible na magpagaling si God, okay? Or gumawa siya ng miracle sa buhay ng isang tao. We cannot box God. Ano man po ang gusto niyang mangyari, ito ay mangyayari. Ang ibig ko pong sabihin, kung may nangyayari mang supernatural healings and miracles sa time natin ngayon, ito po ay bibihira na at hindi for public signs. Hindi katulad po sa time ng mga apostles na parang everyday occurrence po sila. Ito pong mga miracle na to, tulad noong nasa lupa pa si Jesus Christ.
And then verses 44 to 45, now all the believers were together and held all things in common. They sold their possessions and property and distributed the proceeds to all as any had need. So marami po ang nami-misinterpret ang passage na ito. Sinasabi po ng iba na ito daw ay communal living. Itong First Christian Fellowship na ito ay hindi po sinusuportahan ang communal living. Itong ganitong practice like sharing and yung pagbibigay sa pangangailangan ng mga pilgrims or worshippers ay matagal na pong tradisyon sa bansang Israel every time may great religious feast po sila. Dahil hindi po kayang i-accommodate ng mga inns ang dami ng taong dumadagsa sa Jerusalem mula sa iba't ibang lugar. Kaya naman the common people opened their homes and shared their resources with the visitors. At ilan sa mga visitors na ito ay kasama sa 3,000 na nadagdag na members sa early church. Ngayon, dahil gusto pa nilang mas makilala pa ang kanilang Savior sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pakikipag-fellowship sa kapwa nila mananampalataya through breaking of breads and prayers, kaya naman nag-stay pa po sila, ito pong mga newly converts, dito sa Jerusalem. Siyempre, dahil dito, some lost their livelihoods due to their profession of faith in Christ. Yung iba naman, wala talagang means to sustain their stay in the city. Ano ngayon ang gagawin ng mga kapatiran kung ang mga kapatid nila sa pananampalataya ay nawalan ng pangkabuhayan or wala silang pinagkakakitaan? Kaya naman itong mga Kristiyano na nakatira sa city of Jerusalem, they opened their houses para i-accommodate and meet the needs of their brethren. Actually, itong generosity na ito ay hindi lang po common sa mga Hudyo, kundi ito din po ay basic practices ng mga Kristiyano na i-open ang kanilang mga bahay sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng temporary shelter. Kaya hindi po ito primitive form of communism tulad ng kine-claim ng iba. At sinasabi pa nila na dapat ganito daw mamuhay ang mga Kristiyano. Yung sinasabi po sa verse 45 na they sold their possession and property and distributed the proceed to all as any had need, hindi naman po ibig sabihin nito na ibinenta nila ang lahat ng kanilang ari-arian. Siguro yung iba pong property nila, ibinenta nila para makatulong sa mga taong nangangailangan sa time na ito. Like for example, kung may lupa sila, may mga kambing, may mga tupa, or ano man na pwedeng i-convert sa pera, yung iba po doon, ibinenta nila. And then, ibibigay ang napagbentahan sa church para pang sustain sa needs ng lahat ng mananampalataya na nag-overstay sa Jerusalem. And further evidence po na hindi ito communal living ay makikita sa verse 46. Every day, they devoted themselves to meeting together in the temple and broke bread from house to house. They ate their food with joyful and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. Every day, the Lord added to their number those who were being saved. Dito po sa verse 46 na binasa natin, malinaw na mababasa na may individual houses pa ang mga nakatira dito sa Jerusalem. Dahil ang sabi, they broke their bread from house to house. Kaya imposibleng communal living po ito because communal living refers to a situation where a group of people live together, sharing space, land, and other amenities. In other words, ang communal living ay walang individual houses, kundi sa iisang bahay o iisang lugar sama-sama ang lahat ng tao. Makikita din po sa sinabi ni Apostle Peter kay Ananias and Sapphira na iyong pagbebenta ng kanilang mga possessions ay purely voluntary lamang. Basahin po natin sa mga Gawa 5 verse 4. Pakibasa po. Bessie, makakabasa ka? Sige, si ano lang po, si Sister Char muna. Gawa 5:4. Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So pinarusahan po sila hindi dahil kulang ang ibinigay nila sa napagbilhan, kundi nagsinungaling po sila sa Holy Spirit.
So special case po ang pangyayari ito sa araw ng Pentecost dahil libo-libo kaagad ang nadagdag sa Church ni God. Kaya naman ang mga kapatid natin na nakatira sa Jerusalem, through the prompting of the Holy Spirit, ginibap nila ang iba nilang mga ari-arian upang ibenta ang mga ito para makalikom ng pera na pangtusto sa pangangailangan ng mga kapatid na nag-overstay sa Jerusalem. Dito po natin makikita yung character ng mga early Christians, kung gaano nila kamahal ang Diyos. Kaya baliwala sa kanila yung material things. Nagawa nilang ibenta ang kanilang mga properties dahil iyon sa pag-ibig nila sa Panginoon. Itong ginawa ng mga early Christians na ito ay pagpapakita po ng immense generosity dahil hindi lang yung present cash or goods nila ang kanilang ibinigay, but also their future. Dahil nagawa nilang ibenta ang mga ari-arian nila. Ito po ay acts of sacrificial love to those in need. At ang final na evidence na hindi po communal living ang principle sa Christian life ay dahil walang ibang churches na describe sa Book of Acts at sa iba pang epistles na ginaya ang ginawa po dito sa Pentecost. In 2 Corinthians chapter 8, makikita po doon kung paano magbigay ang isang Kristiyano. Ang sabi po dito, and now brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Ibig sabihin, baka nagpenta po sila ng kanilang ari-arian para lang makatulong. Entirely on their own. Ibig sabihin, hindi po sapilitan or compulsory. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God, also to us. So makikita po dito na hindi ito sapilitan, kundi kusang loob ang kanilang ginagawang pagtulong. And they shared not only material things, but also spiritual benefits and ministry as well. Kaya taliwas po ito sa communal living na pinupush ng iba, na dapat ganito daw ang pamumuhay natin, tayong mga Kristiyano. And every day they devoted themselves to meeting together in temple. So araw-araw po silang nagkakatipon sa temple. Pumupunta sila sa temple for the hours of prayer at syempre para mag-witness na din. So sabi po dito sa Acts 3:1, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon ang oras ng panalangin. So they had every right to continue to use the temple since Jesus had claimed it as his Father's house. Makikita na hanggang sa Acts chapter 21, pumupunta pa din po sila sa temple. Pakibasa po, Sister Nova. Ginagawa 21:26. Kinabukasan, sinama nga ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos siya pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. So dahil mga Hudyo po ang mga unang alagad ni Jesus, hindi naman nila totally tinalikuran agad-agad yung mga practices nila nung sila ay parte pa ng Judaism. Like yung pagpunta sa temple to pray, which is kung tutuusin, hindi na po necessary ito dahil ang sabi ni Jesus Christ, kahit saan, pwede po tayong magdasal dahil tayo na po ang temple ni God. Ganon din yung paggawa po ng Nazarite vow. Pero ginagawa po nila ang pumunta sa temple hindi lang para gawin ang old practices nila, kundi para mag-witness na din. Nangangaral sila sa temple at yan po ay makikita natin sa ating succeeding chapters sa Book of Acts. At marahil, ginawa po nila ang pagpunta sa temple hanggang sa ito ay ma-destroyed in AD 70. Hindi rin po naging hadlang sa kanilang pagpunta sa temple ang hostility ng mga Jewish leaders dahil sa time na ito, wala na silang kinakatakutan. Bukod sa nagkikita-kita po sila sa temple, ang ginagawa din nila ay broke bread from house to house. Ibig sabihin, nagko-communion service po sila sa mga bahay-bahay. Dahil siyempre, hindi nila magagawa yan sa temple at hindi rin ma-accommodate ng isang bahay lang ang 3,000 plus na tao. Kaya naggrupo-grupo po sila. Wait lang po, sasara ko lang yung pinto.
So these early Christians modeled the principle laid down by Apostle Peter. Sabi po dito sa 1 Peter 4 verse 9, buksan nyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin nyo ito ng hindi mabigat sa loob. At ganyan din po ang turo ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Pakibasa po, Sister Sharon. Ang ibig ko ay matulungan ninyo ang isa't isa. Masagana kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y sumagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, magkakapantay-pantay ang kalagayan ninyo. Tulad ng nasusulat, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. And Apostle John extend this command to all believers na mababasa po sa 1 John 3 verses 16 to 18. Pakibasa po, Sister Hazel. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. So yung sinasabi po dino na pag-alay ng ating buhay para sa iba, ay hindi naman po magpapakamatay tayo para sa iba, okay? Siguro po kung hinihingi yung pagkakataon, pero hindi yung sasadyain mo na magpapakamatay ka, okay? Ang love na tinutukoy po kasi dito ay sacrificial love, yung pagpapakita ng pag-ibig through action. Kasi hindi mo masasabing nagmamahal ka kung walang action. Dahil ang biblical love or agape love ay considered po siyang action word. Dahil hindi lang po sinabi ni God na mahal niya tayo, kundi ipinakita at ipinaramdam din niya po ito sa atin sa pamamagitan ng ginawa niya sa cross para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Parang sa buhay po natin ngayon, paano ba natin ipinapakita na mahal natin ang ating pamilya? By doing sacrifices for them, di po ba? Example kami ng asawa ko para po may isa na nakatutok at gagabay sa paglaki sa pag-aaral ng aming mga anak. Sinabi po ng asawa ko na maging stay-at-home mama ko. So hindi ko po pinurso yung magkaroon ako ng corporate job dahil nga po para sa kanila. Hindi po ako pinilit ng asawa ko, okay, na gawin 'yon. Maluwag po sa loob ko na gawin ito para sa mga bata. Kahit ang totoo, alam niyo na, gustong-gusto ko po yung nakapustura. Pero para sa mga bata, kailangan isakripisyo ang gusto natin dahil mahal natin sila. Pero hindi ko po sinasabi na mas better na magulang ang mga stay-at-home mom, okay? Hindi po ganon. May iba kasi na sinasakripisyo nila ang time na makasama po nila ang kanilang mga anak para sa future ng mga anak nila. Hindi nila ginusto ito pero dala po ng circumstances na sa kanilang buhay kaya kailangan po nilang gawin iyon. Bawat pamilya po kasi ay may kanya-kanyang struggle. Ang point ko po dito, na anuman po ang isasakripisyo natin para sa mahal natin sa buhay, ay pagpapakita iyon ng pag-ibig natin sa kanila. Example, ako po hindi morning person, pero gumigising ako ng maaga para ipaghanda sila ng makakain at babao nila. Tamad po akong mamlansya, pinaka-hate ko yan, sinasabi ko yan kay sister, no? Pinaka-hate ko po ang mamlansya at magtupi. Pero ginagawa ko para po maging presentable naman yung mga bata. So, bago po ako nag-asawa, hindi ako nagluluto. Hindi po ako marunong magluto. Pero inaral ko para sa pamilya ko. At sa inyo naman po, paano ko naipapakita ang pag-ibig ko sa inyo? So, sinakripisyo ko po yung aking mga K-drama at Chinese drama para makagawa ng lesson para i-share sa inyo. So, dahil po yun sa mahal ko kayo with the love of the Lord. Itong mga examples lamang naman po, okay, kung paano ko pinapakita ang aking pag-ibig sa aking pamilya sa inyo. Siyempre, may kanya-kanya po tayong way kung paano po natin iparamdam ang pag-ibig natin sa iba. Pero lahat po yan, hindi pwedeng i-claim na ikaw ay nagmamahal sa isang tao kung hindi nila ito nararamdaman, kung hindi mo ito naipapakita through action. At hindi natin masasabi na mahal natin ang Diyos kung hindi po natin kayang mahalin ang ating kapwa, lalo na ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa ganyang paraan po ipinakita ng mga early Christians ang pag-ibig nila sa Diyos sa pamamagitan po ng pag-ibig nila sa kanilang kapwa Kristiyano. Isinakripisyo po nila kanilang mga material things, convenience, at iba pang bagay para punan ang pangangailangan ng mga kapatid nila sa pananampalataya. Ganyan po na love ang gusto ng Panginoon na i-extend natin sa ibang tao,
lalo na sa mga kapatid natin. Yan po'y mababasa sa Galatians 6, verse 10. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. But before we do good things to others, make sure na napunan na po natin ang needs ng pamilya natin dahil sila po ang first ministry natin. Sabi po dito sa 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than unbelievers. At sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, kailangan din na maging maingat po tayo sa pinapatuloy natin sa ating mga tahanan. Dahil baka hindi po natin alam na kriminal pala ito. Walang problema na tumulong po tayo financially, materially, or physically, pero yung magpatira sa ating mga bahay ay pag-isipan po nating mabuti, lalo na kung ang tao na nakikitira po sa atin ay hindi naman nating lubusang kilala. Siyempre doon po papasok ang wisdom mula kay God. Do gusto po tayong tumulong ng Diyos, pero hindi naman po niya gugustuhin na mapahamak din tayo. Kaya ang sabi nga po ni Jesus Christ sa Matthew 10:16, be wise as a serpents and harmless as doves. Ibig sabihin, maging kind and generous po tayo. Pero hindi naman tayo magpapakatanga na magiging dahilan po para ikapahamak natin at ng ating pamilya. So, inopen po ng mga believers sa Jerusalem ang kanilang mga bahay para sa communion. At itong verse 46 na ito, ang ginawang supporting verse ng mga taong sinasabi na sa early Christianity may D-group na daw. Pero malinaw na kaya sila naggrupo-grupo ay dahil sa dami nila. Kung ang member po ng isang church ay nasa 100 pataas, then magandang i-practice po itong D-group na ito para mas matugunan ang pangangailangang espiritual ng bawat isa. Pero kung kokonti na lang po at maggugrupo-grupo pa ang isang iglesia, maaaring maging cause po ito ng division ng church. Kaya dapat pag-isipang mabuti. And then after communion, sila ay magsasalo-salo sa love feast or food fellowship. They ate their food with joyful and sincere hearts. So parang nung nasa RCF po kami, bago nagkaroon ng COVID lockdown, ganyan po yung practice. After every worship service, sama-sama po kaming kumakain. So hindi po nakakapagtaka na ang isang unified at generous church ay joyful church. Joyful is agalliasis or gladness in Greek. Extreme joy or to rejoice. And one of the key reasons for that joy was the sincere or yung generous hearts po they manifested. Dito pong itong mga to yung pinakita po ng mga early Christians. Sincerity in Greek is aphilitus. Dito lang po sa New Testament ang word na ito nag-appear. It literally means simplicity or smooth. Ang ibig sabihin daw nito, sabi ni A.T. Robertson na isang theologian, there were no stones of selfishness in their hearts. Kaya po smooth. Yon. And praising God also produce joy. To praise God is to recite His wonderful works and attributes, giving thanks to Him in every circumstances of our lives. Di po ba kapag overjoy tayo, pinupuri natin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa atin at sa kapwa natin? Pinupuri natin ang kamangha-mangha niyang mga gawa at yung unfathomable niyang katalinuhan. Ganon din po kapag may pinagdadaanan tayo, pinupuri din natin siya dahil alam nating hindi po niya tayo pinapabayaan. So the goal of every fellowship is to exalt the Lord and that produce true happiness. Those who glorify themselves or yung mga tao pong nagsisik ng papuri ng ibang tao, they will never know lasting joy. Joy comes only to those who give glory to God. Ang sabi nga po sa Westminster Shorter Catechism, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Chief end means ito po yung absolute highest purpose ng isang tao. At ang absolute highest purpose ng isang tao ay magbigay ng glory sa Panginoon. Ang sabi nga po ni John Piper, we get the joy, He gets the glory.
Kaya mali po kung magkakabaligtad yan, okay? Kaya ang sabi nga sa Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Glorify po si God at hindi po tayo, okay? Kapag may ginawa po tayong mabuti at tinanggap natin ang papuri ng ibang tao, kinuha po natin ang glory na dapat ay sa Panginoon. At yung saya na mararamdaman po natin kapag ganoon ay hindi siya lasting. Kaya you will yearn for more praises, which is kasalanan po sa Diyos. Di po ba iyan ang kinamatay ni Herod na mababasa sa Acts 12:23? Immediately, an angel of the Lord struck him down because he did not give God the glory. And he was eaten by worms and breathed his last. So mag-ingat po tayo mga kapatid to get the glory that belongs to the Lord. At dahil sa kanilang faithful dedication to the Lord and their open practice of their faith in the temple grounds and in the city, ang naging resulta po nito, enjoying the favor of all the people. So dahil sa pinamalas po nilang kindness and generosity, naging maganda ang tingin ng mga taong nakapalibot sa kanila doon sa Jerusalem. At dahil doon, nakatanggap po sila ng favor sa mga tao, maging non-Christian ay nagbigay po ng favor sa kanila. Sa paanong paraan po? Maaring binibigyan sila ng mga foods or tulong para matustusan ang pangangailangan ng lahat ng believers. Or pwede ring ipagamit nila ang kanilang mga bahay or bakuran or kagamitan na pwedeng pakinabangan po ng iglesia. Parang yun pong nangyari sa mga Israelites bago po sila ilabas ng Panginoon sa Egypt. Di po ba they gained favor din sa mga Egyptians kaya binigyan sila ng maraming silver, gold, and clothes dahil yun po kay God. Even sa mga non-believers, nagwo-work po si God. Ginagamit din po sila para matupad ang plano niya. At ang isa pang maaaring dahilan why the early church found favor with the common people ay dahil sa kanilang pamumuhay. They put into practice the written law of God. At nakita yung transformed lives nila ng mga tao sa paligid nila, kaya they gained favor with all the people in Jerusalem. But obviously, hindi po kasama sa mga natuwa sa kanila ang mga religious leaders ng Israel. Kapag sinabi pong all, hindi naman literal na all. Hyperbole lang po ang statement na ito. Ang gustong sabihin lang dito, majority ay natuwa sa kanila. At dahil dito sa kanilang kagandahang loob, they gain favor with God. Kaya naman, every day the Lord added to their number those who were being saved. They are praising Him and He's adding to their number daily. Effective evangelism, ang ultimate impact po ng First Fellowship spiritual duties and character nitong mga early Christians. Kaya yung pamumuhay natin ay may malaking impact po sa mga tao sa paligid natin, especially sa pamilya po natin. Kasi sila po yung nasa immediate circle natin eh. Kung compromising Christian ka, wala po silang nakikitang pagbabago sa'yo dahil sumusunod ka sa mundo, sumusunod ka sa kanila, instead na ipakita mo na ikaw ay kakaiba sa kanila. Kapag ganun, wala ka pong mai-influensyahan na lumakad patungo sa direksyon ni Kristo dahil ikaw mismo ay namumuhay taliwas sa utos ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin na makikibagay ako sa kanila para mawin ko sila papunta kay Christ. Pwede po natin silang pakitunguhan ng mabuti, pero hindi dapat tayo sasama sa ginagawa nila na sa tingin po natin ay hindi nakakalugod sa Panginoon. At sa pagsasabing everyday, the Lord added to their number those who were being saved, pinapakita po nito that God is sovereign in salvation dahil siya ang nagdaragdag sa iglesia. And this verse also indicates that people were continually being saved as they observed the daily conduct of the believers. Dito po sa First Fellowship ng mga unang Kristiyano, nagkaroon tayo ng insight kung ano ba ang naidudulot ng isang united, joyful, and spirit-filled church. Kung ang mga members ng church ay magkakasundo, nagmamahalan, nagbibigayan at nagtutulungan, powerful testimony po iyon sa mga tao sa paligid natin na ang gospel ay totoo dahil may power ito
to change lives. Dahil hindi po innate sa atin ang mga karakteristik na ito. Dahil inborn po sa atin ang pagiging selfish. Pero kapag ikaw ay new creation na, unting-unting aalisin niya ni Lord sa'yo. The Spirit produces the proper character, which in turn produces a powerful and saving impact on sinners. Makikita ng mga tao sa paligid mo yung pagbabago mo at doon po sila maa-attract sa gospel. So, true evangelism flows from the life of a healthy church. Dahil kung hindi po spiritually healthy ang isang church, puro junk foods ang pinipid sa mga members, hindi po magkakaroon ng madinding desire ang mga ito to evangelize. Hindi po sila magkakaroon ng malasakit sa mga lost souls dahil nag-ooperate sila sa kanilang sinful nature at hindi po sa kanilang spirit-filled nature. At hindi rin makikita sa pamumuhay nila ang buhay ni Kristo. So again, ulitin ko po, itong unique experience ng mga early Christian dito sa first charts ay hindi po evidence ng communal living, okay? Na sinasabi ng iba na dapat ganito mag-operate ang lahat ng Iglesia ni Christ. Dahil kung i-adapt po natin ang mga ginawa ng mga early Christians, then dapat i-adapt po natin lahat. Kasama na po dito yung dress code nila. If we want to make useful comparisons to the first century charts, we should focus on making personal application. Ito po ang mga questions that we need to ponder. Am I continually devoted to receiving God's words? Patuloy ka bang nag-aaral sa salita ng Panginoon? Am I spending time in fellowship with other believers? Nakikipag-fellowship ka ba sa kapwa mo mananampalataya? Kaya nga po, next week baka wala po tayong Bible study dahil makikipag-fellowship kami ni Charm sa aming mga kasama. So may ladies fellowship po kasi kami. And last, am I participating in communion and prayer? So iyan po ang mga tanong na iiwan ko sa inyo at kayo lang po ang makakasagot nito. Dito po nagtatapos ang chapter 2. Thank you for listening. To God be all the glory and God bless you. Tapos na po ang ating chapter 2. Thank you po, Ate Grace. So pwede na po kayong mga kapatid, mag-share na yung insight or natutunan sa ating pong pag-aaral. Marinela, dahil yata makarecord niya po.